Dahil hindi na kaya ni Cheska at nararamdaman na nito ang hilo, kaya napagdesisyon na nitong pumasok na sa kwarto dahil marami na rin ang nainom nito. Camila, marami na yata ang nainom ko. Pasok muna ako sa kwarto ko ha. Paalam nito kay Camila. Okay lang Ma'am Cheska, may trabaho din naman akong dapat tapusin sa baba. Okay Camila. Habang si Jennifer panay naman ang lambing kay Gab. Babe, pansinin mo naman ako. Ilang araw ka nang ganyan. Napapansin ko sa'yo parang parati kang balisa. Ayaw mo bang bumalik ako sa Amerika? Habang hinahaplos ni Jennifer ang likod at hinahalik-halikan. Babe, hindi naman, may iniisip lang. Tungkol ba yan sa trabaho? Oo, tungkol to sa meeting ko bukas. Pasensya ka na babe, nang dahil sa akin nakalimutan mo patuloy ang meeting mo. Don't worry babe, gusto ko rin naman ng ganito. Nakakapag-relax tayo, hindi lang puro trabaho. Dahil ayaw ni Gab na mapansin ni Jennifer ang pagiging balisa niya at walang gana sa kama, ay bigla na lang niyang pinahiga si Jennifer at hinalikan ito ng mapupusok. Hindi na nila napansin ang oras at tuloy-tuloy naman ang kanilang tulog. Hindi na rin sila tumawag kay Camila para hindi sila madistorbo. Babe, umaga na pala. Nagmamadaling bumangon si Gab para maligo dahil importanteng meeting ito kay Mr. Aragon. Babe, aalis ka ba talaga? Pwede namang i-cancel mo muna ang meeting na yan. Hindi talaga pwede babe, babalik din naman agad ako. Baka makaabot pa ako mamaya. Sige babe, sayang kasi. Ipapakilala sana kita sa ibang empleyado ko at kaibigan ko. Pero alangan namang unahin mo to na mas importante pa rin ang negosyo. Malaking kumpanya ang Aragon, kaya hindi ko basta-basta isawalang bahala ang pakipagkita ko kay Mr. Aragon. Ayaw kong madismaya si dad sa akin. Sige babe, naintindihan kita. Enjoy mo na lang ang time mo with your friends ha. Babalik din agad ako, promise. Habang nasa taas pa si Jennifer, ay busy naman si Camila sa pagluluto ng breakfast nila. Good morning sir. Gaya ng pinagkasunduan nilang dalawa, ay hindi na lumapit pa si Gab sa kanya. Good morning. Sir, breakfast po ninyo. Hindi man lang ito kumain at bigla na lang lumabas ng bahay at nagmamadaling nagpaandar ng sasakyan. Pero kunwari ay walang siyang pakialam kay Camila. Pero habang nagmamaneho ito ng kanyang sasakyan, ay laman ng isip nito si Camila. Sumunod naman bumaba si Jennifer. Good morning Camila, ang aga mo namang magluto. Opo ma'am, hindi na po. Si Sir Gabriel, parang nagmamadali. Oo, may meeting kasi siya. Pero dapat kumain na lang muna siya. Hindi naman siya late sa meeting niya. Asan na si Cheska? Hindi pa rin ba bumabangon? Hindi pa rin ma'am, naparami kasi ng inom kagabi. Mamaya darating yung organizer ng party. Ikaw Camila, kaya mo ba talagang magluto? Dahil kung hindi mo kaya, tatawag tayo ng ibang pwedeng tumulong sa'yo. Kaya ko po ma'am. May mga waiter at waiters naman na tutulong para mag-serve ng foods sa mga bisita. Nagpa-cater naman ako, pero baka kulangin magluto na lang tayo ng kahit ilang putahe. Sige po ma'am, lalabas muna ako at magpapahangin ha. Sunod namang bumaba si Cheska, hangover pa rin dahil sa dami ng ininom nito. Good morning Camila, nakita mo ba si Jennifer? Bumaba na ba siya? Opo, nasa labas na po, nagpapahangin. Sige, salamat. Mabuti at gising ka na. Akala ko hindi ka na magigising. Grabe ka naman. O si Gab, tulog pa ba? Umalis na kanina lang. Anong oras ba dadating ang mga bisita mo? Habang sinisindihan nito ang isang stick ng sigarilyo. Bumalik ka na pala sa paninigarilyo? Hindi, isang stick lang. Nauubos ko sa isang araw. Pag sobrang lasing lang naman at wala naman si Gab, walang magagalit. Mabuti nga at wala siya dahil kung nandito yun magagalit yun kapag nakita kanyang naninigarilyo. Ang ganda pala ng timing, walang magagalit o kuha ka ng isa. Ikaw lang Cheska, wag mo akong isali dyan. Ang bait-bait naman ng kaibigan. Parang kailan lang nagtatago pa tayo sa mga parents natin.
Ha ha ha, tama pala no. Kung hindi dahil kay Gab. Si Gab talaga ang isang rason kung bakit ka nagbago. Oo, siya nga. Nandito na pala mag-organize ng party. Ma'am, good morning po. Good morning din, halika kayo, pasok kayo. Saan po uunahin namin? Sa labas po ba o sa loob? Okay lang dito sa loob, kahit lagyan nyo na lang to ng konting dekorasyon. Mas unahin nyo na lang siguro ang labas. Sige po ma'am, kayo po ang masusunod. Habang busy sila sa party, si Gab naman sa kanyang meeting ay nawawala din sa focus dahil sa kaiisip kay Camila. Good morning Mr. Argon, mabuti at dumating ka dahil napaka-importante na pag-uusapan natin ngayon. Natulala si Gab at wala man lang itong narinig sa sinabi ni Mr. Argon. Iho, nakikinig ka ba? Pasensya na po sir, kailangan mong makinig iho dahil tungkol to sa kumpanya nyo. Sige po, ahead. Hindi nagustuhan ng iba pa nating kasosyo ang nangyayaring pagbaba ng sales ng mga alak at ibang products. Kailangan nating maghanap pa ng bagong panlasa. Napapatok talaga lalong-lalo na yung pinapadala natin sa labas. Mga high qualities yung mga kakompetensya natin. Mag-isip tayo ng ibang paraan iho. Gagawa pa ako ng paraan sir. This company has the best wine in the world. Pero may isang kumpanya ngayon ang nakikipagkompetensya sa atin. Kailangan nating makahanap ng paraan para bumalik ang pagiging number 1 natin sa buong mundo. For me, Mr. Argon, it's very difficult. Madami na ngayon ang nagninegosyo ng alak. No, sa papa mo, walang mahirap sa kanya. Anak kanya, di ba? Naging bilyonaryo ang papa mo dahil napaka-positive ng tao. Pag sinabi niyang kaya kong maging number 1, ginawa niya. Sana ganyan ka rin iho. Sige po, gagawa po ako ng paraan. Yeah, that's right. Ganyan ang gusto ko. Sige, asahan kong gagawa ka ng paraan. Think about your father's legacy. Okay po. Nice to meet you, Mr. Argon. Nice to meet you, iho. I made the wrong decision. Dahil kinuha ko tong posisyon na to, ang taas ng expectation nila sa akin. Sabi nito sa kanyang sarili habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nag-text naman agad si Jennifer sa kanya para makabalita kung ano ang nangyari sa meeting niya with Mr. Argon. Babe, kumusta ka na? Tapos na ba ang meeting nyo ni Mr. Argon? Tapos na. Mag-usap na lang tayo pag nakabalik na ako dyan ha. Kumusta dyan? Tapos na ba kayo? Katatapos lang nila. Tapos si Camila nagluluto pa. Kawawa nga siya eh. Siya lang mag-isa. Sige, babalik na ako dyan. Sige, maghihintay kami. Bye babe, see you later. Okay babe, see you later. Oh, nandito na pala kayo. Nasa na yung iba? Tanong ni Jennifer sa ibang empleyado nito. Hindi ka naman nagsabi ma'am, ang layo pala dito. Deserve niyo yan, pero anong masasabi niyo sa lugar? Perfect, napaka-perfect po. Siya nga pala ma'am, nasan po yung fiancé niyo? Makikita niyo siya pabalik na yon. Teka, ipapakilala ko kayo kay Camila ha? Sino po si Camila? Yung sinasabi ko sa inyo, nakatulong kong nagturo sa aking magluto. Ganun po ba? Sige po, para naman makita namin siya ng personal. Camila, halika, lumabas ka muna dyan. Ipapakilala kita sa mga empleyado ko. Ito si Camila, napakasipag at napakabait na katulong. Napakunot noo ang isang empleyado ni Jennifer. Hello Camila, hello po sa inyo. Kinagagalak naming makilala ka. Tama nga si Jennifer, ang ganda-ganda mo. Hindi naman po masyado. Balik na po ako sa kusina ma'am. Tatapusin ko lang po ang pagluluto ko ma'am. Sige Camila. Nakaka-insecure ang ganda niya ha. Hindi ba kayo natatakot ma'am? Iiwan niyo ang fiancé niyo sa kanya. Kayo talaga, ang sama-sama ng isip niyo. Hindi ganyan si Camila. At mas lalong hindi ganyan si Gab. Tanggalin ninyo sa isip yan ha. Okay ma'am, concern lang naman kami sa inyo. Hindi kayo nakakatulong. Sige, umupo na kayo. Totoo naman, iba ang feelings ko sa kanya. Ikaw naman, hindi naman siguro no. Tamang si ma'am. Huwag nating pag-isipan ng hindi maganda ang isang tao.
Napaka-tsismosa nyo. Dumating naman si Gab at halos lahat ay napatingin sa kanya. Ang gwapo talaga ni Sir Gab. Kahit saang anggulo mo siya tingnan, sabi ng isang empleyado. Yan, kayo pala ang nagpapantasya kay Sir Gab, hindi naman pala si Camila.